sa lahat. Wala tayong magagawa doon sa presyo ng langis. Ngunit sa presyo ng pagkain, yun, meron tayong magagawa. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Sinong may sakit? Pangulong Bongbong Marcos nagbuhat ng sako ng bigas para pakitang malakas siya. Pinasasauli ang pera, utos ng COA kay VP Sara na ibalik ang confidential funds, gagamitin para idiin siya sa impeachment. Kaunti ang nagpaparehistro, programa ng pamahalaan na pangungontrata sa mga tsuper, nilangaw. Muling bumanat si Pangulong Bongbong Marcos sa mga nagpapakalat ng balitang may malubasyang sakit. Live mula sa Pasig, nangunguna sa balita si News 5 Palace correspondent Maricela Lili. Maricel, dati jumping jacks at jogging. Ngayon, sa headlines, nakita natin, nagbuhat siya ng bigas. At gaano ba kabigat yung kanyang binuhat? 10 kilo ang bigat nitong bigas na binuhat, Gigi, ni Pangulong Bongbong Marcos kaninang umaga. Actually, nagtungo lamang siya sa isang mall dyan sa Maynila para nga pangunahan sana yung distribution nitong bigas para dun sa mga middle income earners natin. Pero bago niya nga isimulan yung distribution nitong bigas na to, binuhat niya yung 10 kilong bigas, itinuring niya na parang barbell para patunayan na walang problema sa kanyang kalusugan at okay siya. Matatandaan natin, Gigi, na nito lamang Lunes, napasabak tayo sa takbuhan dahil si PBBM nagpunta doon sa may press working area para i-anunsyo sana yung kanyang desisyon tungkol sa excise tax sa petrolyo. Pero bago niya i-anunsyo yan, nag-jumping jacks muna siya sa harapan ng media at saka niyaya niya yung mga members ng Malacanang press corps na labas tayo, maglakad tayo, pero bigla na lang din siyang nag-jogging kaya napahabol tayo. So, ito daw ay paraan niya para pasinungalingan nga yung kumakalat na sinasabi niyang fake news na masama yung lagay ng kanyang kalusugan. Matatandaan nga natin, Gigi, na kamakailan lamang yung United People's Initiative, isa itong grupo ng mga retired generals, naghain ng petisyon sa Supreme Court para ipanawagan or hilingin sa Supreme Court na sabihan si Pangulong Marcos na sumailalim sa hair follicle drug test at yung resulta ipakita sa publiko at the same time isa publiko na rin yung kanyang medical bulletin. Tinanong ko yan kahapon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung ano yung pananaw nila tungkol sa petition na ito. Pero sabi ni Jose Castro, hindi nagbabago yung kanilang pananaw sa Malacanang. Walang dahilan para isa publiko ang medical bulletin ni Pangulong Marcos dahil pwede lamang itong isa publiko o required lamang siya na ipaalam sa publiko kung seryoso ang kanyang kondisyon. Sa ngayon, maayos daw ang kalusugan ng Pangulo. Panoorin natin yung video ni Pangulong Marcos kaninang umaga. At Maricel, itong event na ito na kung saan namimigay siyang bigas ay ano ba itong pagtitipon na ito? Oo, Chiki. Ito nga daw yung programa ng pamahalaan bilang tulong doon sa mga middle income earners. So kanina, sinimulan yan sa syudad ng Maynila. Ang sabi ni Pangulong Marcos, sinimulan nila doon dahil ito na yung city na naka-ready na for distribution. Nag-release na kasi ng Local Government Support Fund mula sa Office of the President para sa Maynila. Mahigit 200 million pesos yung ibinigay sa kanila. At sa pagtataya kanina ni Mayor Isko Moreno, nasa 80,000 individuals na nagtatrabaho sa Maynila yung pwedeng makinabang dito sa 10 kilo ng bigas. Maliwanag ni Pangulong Marcos, 10 kilos ng bigas yung ibibigay sa kanila 6 na beses sa loob ng isang taon. Makakatanggap yung mga middle income earners at saka yung mga minimum wage earners. Pero ang target daw ay makapag-issue ng 15 billion pesos na pondo sa lahat ng mga local government units. Ipagpapaubaya na daw ng national government sa LGUs yung pagtukoy kung sino ba yung mga nasa middle class, working class, yung dapat na makatanggap dahil mas alam daw ng local government kung sino-sino sa kanila yung mga nangangailangan at mabibigyan ng bigas. Alam naman kasi natin na ito na rin yung hinaing ng mga middle income, yung mga taxpayers na
ang pinagtutuunan ng pansin sa pagbibigay ng assistance ngayong may crisis sa Middle East ay yung ibang sektor lamang, partikular na sektor gaya ng transportation. Wala namang problema doon, kaya lang parang lumalabas na nakakalimutan yung mga working class. So ito raw yung isang paraan para tulungan sila. Pakinggan natin yung pahayag ni Pangulong Marcos. Alam naman natin, pag tumaas ang presyo ng langis, sabay-sabay, lalong-lalo na ang pagkain. Kaya yun ang binabantayan namin na mabuti. Kasi wala tayong magagawa doon sa presyo ng langis. Ngunit sa presyo ng pagkain, yun, meron tayong magagawa. At gaya nung nabanggit ng Pangulo, no, Maricel, sinasabi niya na wala na talagang magagawa sa presyo ng langis at ang sinasabi sa mga nakaraang interview ay dahil sa oil deregulation law. Pero ito bang pamahalaan ay ano bang naririnig mo dyan sa loob kung paano talaga nila tutugunan tong krisis na ito maliban doon sa pagbabantay nung update ng gera dyan sa Middle East? Well, number one, Gigi, ang inaantabayanan natin yung sinabi ng Department of Energy na pinagsusumitin nila ng datos yung lahat ng oil companies para malaman natin kung ano nga ba yung nagiging computation ng presyo na sinisingil ng petrolyo dito sa local market at ibabangga ito doon sa totoong presyo sa world market. Ito nga yung tinatawag nila na pag-unbundle nung pump price. Nang sa gayon ay magkaroon tayo ng transparency kasi hindi naman daw kailangan na i-repeal yung oil deregulation law para malaman natin yung computation ng mga oil companies. So ito yung inaantabayanan natin dahil ang sinabi ni Secretary Garin ng Department of Energy ngayong week dapat maibigay na ng mga oil companies yung mga datos tungkol dyan. And bukod dyan, nabanggit din ng Malacanang na of course tuloy-tuloy pa rin daw yung paghahanap ng mga alternative source of energy kaya nakikipag-usap sila sa iba't ibang bansa na pwedeng makapagbigay sa atin. Pero syempre ang tinutugunan dito ay yun lamang supply ng langis. Pagdating dun sa presyo, hindi naman din daw maapektuhan yung presyo kahit makahanap pa tayo ng mga alternative source. Pero doon sa pinakahuling talanga ng Department of Energy, more or less, nasa 50 days yung ating inventaryo. Kailangan din nilang palawakin pa yung bilang ng mga refineries at saka yung mga storage areas natin. Dahil ang paliwanag ni Secretary Garin, kaya pala hindi lumalagpas ng 50 days yung average natin dahil hanggang 60 days lang talaga yung capacity average ng mga storage natin dito sa Pilipinas pagdating doon sa petrolyo. Mabanggit ko na rin yung sinabi ng Malacanang na of course pinapatupad nila yung pag-suspende sa excise tax ng LPG at ng kerosene. Monthly nila pag-aaralan kung pati ba yung sa diesel at yung sa gasolina na excise tax dapat suspindihin o hindi. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, G. Yan ang ulat ni Maricel Alili live mula sa Pasig City. Pinasasauli ng Commission on Audit kay Vice President Sara Duterte ang milyon-milyong pisong confidential funds. Tingin ng ilang kongresista mabigat itong ebidensya para ipa-impeach ang bise. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, una sa lahat, maaari mo bang i-detalye itong desisyon ng COA? Yes, JG, pinagtibay nga ng Commission on Audit and Bank na may irregularidad dito nga sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Sa inilabas nga po nitong desisyon sa apila ng OVP sa Notice of Disallowance, pinasasaoli po sa OVP yung 73.2 million pesos na confidential funds. Bukod nga kay VP Sara, pinangalanan ding responsable ng COA sina Special Disbursing Officer Gina Acosta at Chief Accountant Julieta Villa del Rey ng OVP. Jiggy. At Marian, ano naging basehan dito ng COA? Yes, Jiggy, himayin nga natin base po dito sa 22 pahinang desisyon ng Anbank, ay bigo raw ang opisina ni VP Sara na isumite yung mga kailangang justification o clarification para po sa kanilang confidential expenses. Wala rin daw silang naipakitang patunay na naging matagumpay ang kanilang confidential operations. Lumalabas na 69.7 million pesos yung ginamit ng bise para sa payment of rewards na hinati-hati po sa cash, various goods
foods at medicines. Nauna nang umapila yung kampo ng bise na meron namang general statement sa kanilang accomplishment report na nagsasabing 100% na naipatupad yung mga aktibidad ng walang sagabal. Pero nanindigan ang COA na hindi ito sapat. Wala po kasing inilatag yung kampo ng bise na detalye o breakdown ng confidential expenses at salaysay na tagumpay ang ginawang information gathering o surveillance activities. Wala rin daw anumang bahid na para ito sa national security, kaya hindi ito maituturing na confidential in nature. Dinisalaw din, Jiggy, ng COA yung mga biniling mesa, upuan, desktop computers at printers na nagkakahalaga po ng 3.5 million pesos. Wala kasing official receipts o sales invoice na isinumite yung OVP, kundi pawang acknowledgement receipts lamang. Jiggy. Paano ito makaka-apekto sa impeachment proceedings, itong desisyon ng COA? Jiggy, para po kay House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, malinaw na ebidensya itong notice of disallowance sa maling paggamit ng OVP ng confidential funds. Naniniwala rin po itong si Manila 3rd District Representative Joel Chua na kahit pa hindi isama yung testimonya ng dati umanong aide at bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga, tatayo pa rin daw yung impeachment complaints laban sa bise base lamang sa desisyon ng COA. Gayon din po doon sa mga findings ng NBI na wala nga po mga or yung pagkakapareho yung lagda doon sa acknowledgement receipts. Gayon din doon sa mga findings ng PSA na wala nga pong records, itong mga nakatanggap ng confidential funds. Narito po yung kanilang pahayag. I think as far as the House is concerned, it will basically rise to a level of an impeachable offense, particularly betrayal of public trust. So kung determination of probable cause lang ang pag-uusapan, matimbang. Kahapon, magbobotohan na kami, ako personally, boboto ako for probable cause. At normally, Marian, ay pwedeng iapila o di kaya ay magsumite ng karagdagang mga dokumento sa COA kung kailangang i-justify, kumbaga. Pero sa case ni VP Sara, paano mangyayari dito? Jiggy, final na yung pinag-uusapan natin, final na po itong inisyong desisyon ng COA sa kanilang notice of disallowance. Pinagtibay, kumbaga, ng COA itong inisyo nila. Ibig sabihin po, yung may irregularidad nga at hindi po talaga naipaliwanag, naisumite ng OVP yung kailangang mga dokumento para po patunayan na tama yung pinagamitan ng pondo. Kumbaga, Jiggy, ang sinasabi ng COA, hindi na po masasabi o madedefend ni VP Sara na pending pa itong kanilang kung tama ba o hindi yung pinagamitan ng confidential funds before the COA. At ito nga, Jiggy, kahit isaoli pa ni VP Sara yung pera, hindi po nangangahulugang absuelto siya, Hindi naman daw kasi ito mabubura yung findings ng COA na may irregularidad nga dito sa paggastos ng pondo. At sinusubukan pa rin natin kunin yung reaksyon ng kampo ni VP Sara tungkol nga po doon sa desisyon ng COA. Aantabayanan din natin kung dadalo siya sa susunod na impeachment hearing sa April 22 kung saan tatalakay ng komite ang umunoy hindi maipaliwanag na yaman ng bise. Yan po muna yung latest dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, ilang senador nag-aalangang pumirma sa Blue Ribbon Report tungkol sa flood control scam. At service contracting program ng gobyerno nilalangaw. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Kapapasok lang na balita, naglabas na ng red notice ang Interpol laban sa #1 most wanted na si Atong Ang. Kinumpirma yan ni DILG Secretary John Vic Remulla. Nung nakarang linggo, sinabi ng kalihim na muntik na nila makorner si Ang. Huli siyang nakita sa Calabarzon. Naiulat ding namataan siya sa ilang karatig bansa ng Pilipinas. Kapag may red notice laban sa isang tao, pwede siyang ipaaresto sa ibang bansa. Siya ang tinuturong mastermind sa pagkawala at pagkamatay ng mga sabongero. 3 pirma na lang ang kulang para maisalang sa plenaryo ng Senado ang Partial Blue Ribbon Committee Report kaugnay sa flood control scam. Nangunguna sa balita live si News 5 Cent correspondent Man Los Bañas. Mayan, sino-sino ang mga senador na pumirma na?
Gigi, ayon mismo sa chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senator Ping Lacson, may 2 bagong senador na pumirma dyan sa partial committee report ng Blue Ribbon Committee. Kaugnay pa rin nga, Gigi, doon sa ginawang investigasyon sa flood control scandal. So yung 2 bagong pumirma ay sila Senate President Tito Soto at yung Vice Chairman ng komite ni Senator Erwin Tulfo. So all in all, Gigi, meron ng 6 na senador na nakapirma sa partial committee report. Kasama na dyan yung perma syempre ni Senator Ping Lacson, Senators Bam Aquino, Kiko Pangilinan, excuse me, at Risa Hontiveros. So, aside from the 6, sinasabi ni Senator Ping, may 2 pa raw na senador na nag-signify na mukhang gusto nilang pumirma pero hindi na niya pinangalanan kung sino yan. Pero Jiggy, ilan ba kasi nga ang signatures na kailangan? Siyam. Siyam ang kailangan na miyembro ng komite na dapat pumirma sa partial report para tuluyan na yang ma-report out sa plenaryo at mapagdebatehan sana yung nilalaman niya ang partial committee report na yan. But hanggat hindi naaabot yung 9 na pirma na yan, Jiggy, sinuspindi muna ni Senator Ping Lacson yung pagdinig ng Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control scandal dahil ang gusto niya maayos muna at mapag-usapan muna ng mga senador formally sa plenary yung partial committee report. Hopefully, pag nabuo na nga, ang 9 na signatures na yan, Jiggy. At ngayon, bakit tila hirap si Senator Lacson na makumpleto yung mga pirma? Ang paliwanag ng Senator Ping Lacson, kaya daw tila nag-aalinlangan, Jiggy yung ilan sa mga taga-majority bloc na pumirma dyan sa partial committee report na yan ay dahil di umano may mga quote-unquote request galing sa mga dating taga-majority bloc na nasa minority bloc na wag pumirma dyan sa committee report na yan. Pero kung sino-sino yung nag-request na yan, hindi na pinangalanan ni Senator Ping Lacson. Ang mahalaga, giit niya, hindi siya namimilit na pumirma dyan sa binuo nila na partial committee report. Pero nagsabi na raw or nag-promise na raw sa Senate President Tito Soto na tutulong siyang mangumbinsi na pumirma nga dyan sa committee report na yan. Balikan lang natin, Jiggy, no? Ano bang laman ng controversial na partial report na yan? I'm very sure, nasabi ko rin sa iyo to sa mga nakaraang live reports natin. Kung naalala mo, yung laman kasi ng ni-revise na partial report na yan ay sinasabi o nire-recommenda ng komite na mag-undergo ng preliminary investigation or case build-up yung mga politiko, basically mga big names na nakasama o sinasabing isinasangkot sa flood control scandal. Kasama na dyan sila Senators Chis Escudero, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, sila dating Congressman Zaldico, Mitch Cahayon-Uy at dating Senador Bong Revilla. At may ano ang tingin ng minorya dito sa partial report na ito? Alam mo, Jiggy, si Senator Amy Marcos sa taga-minority, isa sa mga tahasang nagsabi na hindi talaga siya pipirma dyan sa committee report na yan. Dahil para sa kanya, kulang yung nilalaman ng mga isinagawang pagdinig at least sa ilalim ng chairmanship ni Senator Ping Lacson. Una, hindi daw isinama yung testimonya ng mga nagpakilala nga raw na bagman ni Zaldico na di umano ay naghatid ng mali-maletang pera mula sa mga flood control projects. And then hindi rin daw napaharap sa pagdinig yung mga tao o yung ilan sa mga tinutukoy na may malaking kinalaman sa mga ghost flood control projects na yan, kabilang na nga di umano si dating Speaker Martin Romualdez at si dating DepEd Yusek Trigive Olivar. Pakinggan natin, Jiggy, yung bahagi ng pahayag ni Senator Amy Marcos. Sinabi na namin ni Senator Marcoleta, di ba gumawa na kami ng Minority. sariling report dahil very disappointed kami na hindi talaga tinutumbok yung mga Marines, yung iba't ibang testigo, si Trigive, si Martin. Nakatambay lang naman yung mga yan ba't hindi hilain dito at magsalita? Yan mula ang latest sa mga kaganapan mula sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Mayan Los Baños. Ikalawang araw na ng service contracting program ng gobyerno pero matumal ang mga nagpaparehistro ng mga tsuper. Live mula sa EDSA Guadalupe, nangungun sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, bakit ko konti ang nagparehistro sa programa? Alam mo, Jiggy, aminado nga ang LTFRB na kahapon medyo matumal nga yung dating ng mga nag-a-apply para nga dito sa service contracting. At nung bandang hapon lang medyo dumami-dami. Ang observation natin dito, Jiggy, kahapon, first day ng programa, dun lang nagpa-skill ng guidelines at ng listahan ng mga rutang kasali dito sa programa ang LTFRB. So baka dahil doon
Kaya parang medyo may doubts pa o nag-aalinlangan pa yung mga driver, mga operator kung sila isasali o kung pwede ba silang sumali dito sa programang ito. Kaya naman, Jiggy, ang instruction nga ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II sa mga regional directors ng LTFRB sila na magpunta doon sa mga terminal para kausapin yung mga driver, mga operator at doon tulungan na silang mag-apply dahil yung iba siguro natatakot o hindi marunong gumamit ng online platform. So, tulungan na nila para makapag-apply dito sa programang ito. Malaking tulong daw kasi itong programang ito, lalo na ngayon na hindi gaano karami yung mga pasahero at napakataas pa rin ang presyo ng langis. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Chairman Mendoza. This is where it really matters the most because not only na tinatamaan sila ng high fuel cost, tinatamaan pa sila ng low passenger load dahil nga nagsasarado yung mga eskwela at yung work from home system natin. At Gerard, sa panig ng mga tsuper, ano yung sinasabi nila dito sa service contracting program? Alam mo, Jiggy, ngayong second day nga nitong service contracting program, sari-saring reklamo na yung naririnig natin. Yung ibang mga tsuper na hindi kasama dito sa programang ito, lalo na yung mga wala dun sa listahan yung kanilang ruta. Siyempre, sila nagrereklamo, sila ay nalulungkot na hindi sila kasama dito kasi siyempre itong programang ito ay opportunity for them para at least madagdagan yung kanilang kita. Pero yun nga, umaasa sila na eventually makasali sila dito. Yung mga nandito naman sa EDSA Busway, pareho ng kahapon yung kanilang reklamo. Napakarami kasing mga units ng bus dito sa EDSA Busway yung sumali dito sa programang ito. Kakaunti nga yung pasahero ngayon dahil marami naka-work from home. Na yung mga eskwelahan nagsara na rin, tapos na yung school calendar. So kakaunti yung pasahero at parang nag-aagawan sila dito sa kakaunting pasahero. So ang effect nito, mas mababa yung kanilang kita. So hindi pa alam yung ibang mga driver naman, di nila alam kung nag-apply na yung kanilang mga operator. At yun nga, upon hearing this about this program, sana nga raw magsumali yung kanilang mga operator dito. At umaasa din yung mga driver syempre na sana'y makabawi sila sa tulong nito programang ito. Pakinggan natin yung mga nakausap natin mga driver. Ganun pa rin, tiyaga pa rin. Kasi dumami yung bus din Medyo kumunti yung pasahero. Dapat itong pinupuntahan yung mga ganitong hikahos na yung ruta. Yung mga kinukuha nila, yung mga sa labas na mga biyahe, malalakas ang biyahe noon. At kaugnay nung ruta, Gerard, ay ilan na ba nag-apply para sa programang ito? Jiggy, kanina ay sinabi ng LTFRB na nakatanggap na ito ng 995 applications para sa programang ito. Pero as of lunchtime, ang update sa atin ng LTFRB sa kanilang monitoring ay wala pang mga modern PUV at mga traditional jeepney na naka-onboard o yung nag-ooperate na sa ilalim ng programang ito. At sa ngayon ay itong mga bus pa lang sa EDSA Busway ang kasali dito. At sa ngayon, Jiggy, abangan natin kung kailan magsisimulang makasali sa programang ito yung iba pang modes of transportation. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña, live mula sa EDSA, Guadalupe. Susunod, prosecutor na hinatiran umano ng pera mula kay VP Sara, pinagpapaliwanag ng ombudsman. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Nagpapaliwanag ng ombudsman ang isang assistant special prosecutor na dawit sa testimonya ni Ramil Madriaga laban kay Vice President Sara Duterte. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, sinong prosecutor na ito at ano ang aligasyon laban sa kanya ni Madriaga? Jiggy, sa pagharap sa impeachment hearing ng umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga, inilahad niya na nag-deliver umano siya ng 15 million pesos
kay Assistant Special Prosecutor Ryan Kilala. Ang pera raw na ito ay nanggaling sa confidential funds ni VP Sara. Dinala raw ni Madriaga itong 15 million pesos para kay Kilala sa loob ng Office of the Ombudsman. Bahagi rin daw si Kilala ng Initiative for Social Justice, Innovation and Progress o ISIP Pilipinas na nangampanya para kay VP Sara noong 2022 elections. Dati rin daw professor si Kilala sa law school kung saan nag-aral ang bise. Ayon kay Madriaga, hirap sa pag-aaral noon si VP Sara kaya umasa umano siya sa tulong ng kanyang mga professor tulad ni Kilala para makapasa. Bagay na itinanggi ni VP Sara. Naniniwala ang Office of the Ombudsman na dapat tignan ang aligasyon ni Madriaga lalo na ang paghahatid umano ng pera kay Kilala. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, naglabas na ng show cause order ang Internal Affairs Board ng Ombudsman para pagpaliwanagin si Kilala. Binigyan ng 2 araw si Kilala para isumite ang kanyang paliwanag. Pakinggan natin ang pahayag ni Assistant Ombudsman Miko Clavano. Obviously, it's a grave allegation. It's something that we believe is worth looking into. However, the allegations as against Attorney Ryan Kilala from our monitoring of the impeachment hearing seems to be much deeper. Tapos may mga pictures pa, may mga videos. So, yun po yung inuna natin ngayon. Nag-issue nga tayo ng show cause order sa kanya. We will make sure na yung mga ganyang kwento, we get to the bottom of it, understand kung ano talaga nangyari, and then we will resolve on that basis. At Camille, dinawit din ni Madriaga si retired Ombudsman Samuel Martires. Ano ang plano rito ng Ombudsman? Gigi, ayon kay Clavano, pinag-uusapan nila kung paano nga tutugunan or anong gagawin nila dito sa mga aligasyon laban kay Martires, lalo't retirado na siya. Pumalag naman si Martires sa aligasyon. Sabi niya, bakit naman siya padadalhan ng pera ni VP Sara ngayong hindi naman sila personal na magkakilala? Bakit din daw siya bibigyan ng malaking halaga ng pera ng bise? Sinabi rin ni Madriaga na direkta siyang inutusan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na maghatid ng pera kay Martires. Bagay na inalmahan ni Martires. Bakit naman daw ipadadaan kay Madriaga ang pera, gayong pwede naman siyang ipatawag ng dating Pangulo. Gayit pa ng dating Ombudsman, ang mga revelasyon ni Madriaga sa impeachment hearing ay inconsistent o hindi tugma sa sworn statement niya noong 2025. Mabanggit ko na rin, Gigi, naglabas din ng reaksyon si dating Vice Presidential Security and Protection Group Chief Raymond Lachica na isa pa sa mga sinasabi ni Madriaga na hinatiran niya ng pera. Sa isang pahayag, sinabi niyang maraming hindi pagkakatugma sa testimonya ni Madriaga. Dapat daw suportado ito ng ebidensya. Nauna na nagsampa ng reklamong cyber libel sila Chica laban kay Madriaga at abogado nitong si Attorney Raymond Pala dahil sa mga aligasyon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Chiki. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Susunod, mga sundalong Pilipino at Amerikano nagsanay sa paggamit ng modernong rocket launcher. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Sabayang nagsanay mga sundalo ng Pilipinas at Amerika sa Nueva Ecija, gumamit sila ng modernong rocket launcher na pwedeng pangdepensa ng teritoryo. Nangungun sa balita si Brian Castillo. Gigi, patuloy na pinaiigting ng Pilipinas at Amerika ang alyansang militar ng dalawang bansa. Katunayan, ngayong araw, lumahok ang Philippine Army at ang United States Army Pacific sa isang live fire exercise sa Laur, Nueva Ecija bilang bahagi yan ng Salaknib Exercise 2026. Tampok sa pagsasanay ang High Mobility Artillery Rocket System o yung HIMARS ng Amerika. Kaya niya magpakawala ng mga rockets ng hanggang sa 50 to 60 kilometers yung layo. Kaya nga kahit pa nasa lupa ay kaya nitong tumarget o mag-asinta ng mga target na nasa karagatan. Kaya rin ng HIMARS na magpalipat-lipat na ng lokasyon. Sabi ng Philippine Army, isa itong HIMARS sa mga bagong kagamitan na kakailanganin ng Pilipinas pagdating naman sa usapin ng pagdepensa sa ating teritoryo. At bagamat wala pang sariling unit ng HIMARS ang Pilipinas, mahalaga raw na ngayon pa lang ay pamilyar na o natututuhan na ng mga sundalong Pilipino ang paggamit sa modernong kagamitan nito.
Narito ang pahayag ng Philippine Army. It's engaging a target at beyond the distance that you would normally engage for normal artillery. When you go beyond the normal range, we can actually project combat power outside of Philippine territory, which is a way for us to offset the requirement for additional naval vessels, because we also have that capability kahit ground-based, maaabot pa rin natin beyond our territorial waters. Jiggy, sa ngayon ay wala pang linaw kung kasama na ba itong HIMARS sa mga nililinyang bilhin para nga sa modernisasyon ng AFP. Bukod sa HIMARS, nasa Pilipinas din yung ilan pa sa mga modern at advanced weapon systems ng Amerika, kabilang na itong Nemesis o yung Navy Marine Expeditionary Interdiction Ship System at maging yung MRC o yung Mid-Range Capability System na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin alam kung nasaan yung lokasyon nito dito sa bansa. Dati nang sinabi ng Pilipinas at Amerika na ang mga weapons na ito, ang mga kagamitang ito ay nasa Pilipinas para lang gamitin sa mga pagsasanay at kailanman ay hindi para mangudyok ng gulo dito sa rehiyon. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Brian Castillo. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.